Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3821. Kahit na ang Silver Armored Fighter ay hindi talaga tao, gawa pa rin ito ng enerhiya. Ang lamig ay napigilan ng tunay na enerhiya, kaya ang mga galaw ng Armored Fighter ay dahan-daang napigilan. Parang tatlong mabibigat na pabigat ang itinali sa mga paa nito. Huminga ng malalim si Looney, pasabog. Sa sandaling sinabi niya na ang tunog ng isang pagsabog ay nagmula sa gitna ng blizzard. Hindi mabilang na mga tipak ng yelo ang sumabog, at ang Silver Armored Fighter ay biglang napuno ng mga sugat. Ang mga sugat nito ay naglabas ng liwanag, at hindi mabilang na mga spot ng liwanag ang tumakip sa Silver Armored Fighter. Nag-activate ang array sa gitna ng room, at ang Silver Armored Fighter ay bumalik sa purong enerhiya at na-absorb ng array. Isang dagandong ang narinig habang pinapagana ang mekanismo. Hindi man siya lumingon ay alam niyang bukas na naman ang pinto. Matagumpay niyang hinamon ang ikatlong silid. Nagpakawala ng mahabang hininga si Looney habang unti-unting nanlambot muli ang kanyang ekspresyon. Kanina, hindi kapani-pani walang tense siya. Kahit natiwala siya sa sarili niyang kakayahan, nahuli pa rin siya ng husay ng Silver Armored Fighter. Masyado niyang pinahahalagahan ang kanyang sarili at minamaliit ang manlalaban. Anuman, nagtagumpay pa rin siya sa huli. Huminga ng malalim si Looney bago niya naayos ang sarili. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa energy crystal sa gitna ng kwarto. Itinaas niya ang kanyang punyal at winasak ang energy crystal tulad ng dati. May dalawa pang kwarto. Ang mga hamon ay magiging mas mahirap at mas mahirap, ngunit sila ay nasa loob pa rin ng mga katanggap-tanggap na antas. Matapos gawin ang lahat ng iyon, mahinahon siyang tumalikod at naglakad patungo sa koridor. Sa sandaling iyon, ang dalawa pang mandirigma ay hinahamon ang parehong silid sa kanilang mga nakahiwalay na espasyo. Kumunat ang noo ni Zelter nang makita ang eksenang nasa harapan niya. Napapalibutan ng apoy ang buong katawan niya. Ang Silver Armored Warrior ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Si Zelter ay naglaslas, at ang kanilang mga espada ay nagsalubong sa hangin. Isang matalim na aura ang bumalot sa paligid nila dahil sa lakas na naging dahilan para mapa-address silang dalawa. Hindi niya ito hahayaang magtagal ng ganoon. Nakita na niya ang kailangan niya. Tumaas ang isang kilay ni Zelter, "It's time to end this." Sa sandaling sinabi niya iyon, isang malakas na sigaw ng isang ibon ang pumuno sa buong silid. Isang nagninangas na phoenix ang biglang lumitaw sa hangin. Ang phoenix na iyon ay nagsimulang lumipad sa paligid ng Zelter, at hindi mabilang na mga bola ng apoy ang bumaba mula sa himpapawid. Ang mga bola ng apoy na iyon ay parang mga espiritu sa kadiliman, na patuloy na gumagalaw sa paligid niya. Huminga ng malalim si Zelter. Napapaligiran siya ng apoy na parabang pinanganak siya rito. Hinawakan niya ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay habang hinahampas niya ang ulo ng Silver Armored Fighter. Bumaba ang phoenix na iyon kasama ang espada ni Zelter, papunta mismo sa Armored Fighter. Nakita ng lahat ang Silver Armored Fighter na napapalibutan ng apoy. Napakainit kahit nabaluktot ang espasyo sa paligid niya. Pagkatapos noon, nagkaroon ng pagsabog, at ang Silver Armored Fighter ay sumabog sa mga spot ng liwanag. Nag-activate ang array sa gitna ng kwarto, at na-absorb muli ang liwanag. Huminga ng malalim si Zelter habang pinupunasan ang kanyang pawis. Sa wakas ay nakipag-ayos na siya sa magulo na lalaking iyon. Matagal na niyang nilabanan ang Silver Armored Fighter dahil sinusubukan niyang subukan ang lakas ng Armored Fighter at makita kung gaano ang kailangan niyang gawin para harapin ito. Sa kabutihang palad, ang lahat ay nasa kanyang kontrol. Hindi ito lumagpas sa inaasahan niya. Sa ikatlong puwang, nagawa ni Wild na harapin ang Armored Fighter na may suntok sa dibdib makalipas din ang 5 minuto, na nagdulot ng isang nakamamatay na suntok. Pagkatapos nito, ang manlalaban ay hinihigop ng array, at lahat ng tatlong challenger ay nakalusot sa ikatlong silid. Kalmadong tiningnan ni Jack ang lahat, hindi nagpapakita ng gaanong emosyon. Napatingin si Lorraine kay Jack. Bihirang-bihira niyang makita ang kabilang partido na magpakita ng anumang emosyon. Ang mga bagay na ikinabigla niya ay parang wala sa mga mata ni Jack dahil hindi naman masasabik si Jack. Kinagat ni Lorraine ang kanyang mga labi, biglang gustong magmura. Si Jack ay talagang tila wala siyang anumang emosyon. Wala ba siyang kakayahan na maging masaya o magalit? Siguradong sasali si Jack. Iyon ay walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, ang napakalaking gantimpala ay malinaw para sa lahat upang makita kahit na si Jack ay matutokso. Sa mga kasanayan ni Jack, ang itim na bakal na kahirapan ay magiging hindi kapani-pani walang madali. Kabanata 3822. Gayunpaman, malinaw na walang paraan na pipiliin ni Jack ang kahirapan sa Black Iron rank.
Tiyak na pipiliin niya ang tanso o maging ang rango ng ginto. Kung tutuusin, nakita na niya kung gaano kaambisyosa si Jack sa 7 Deaths Array. May kakayahan si Jack para pakainin ang ambisyong iyon. Sa pagkakataong iyon, hindi napigilan ni Luray na mapabuntong hininga muli. Nakakadismaya talaga kung ikukumpara niya ang sarili niya sa iba. Hindi man lang siya isang damo sa gilid ng kalsada kumpara kay Jack. Malamang na iyon ang mangyayari sa buong buhay niya. Habang siya ay nananaghoy sa katotohanan, narinig muli ang mga tunog ng pagtatalo. Tumingin siya upang makita ang manggugulo na may balbas na lalaki na nakikipaglaban muli sa lalaking dulang ang mata. Parehong galit na galit ang mga mukha nilang dalawa, tila nag-alab na ang kanilang galit. Wala ni isa sa kanila ang pumayag na magsalita ang isa habang walang tigil silang nagtatalo. Umalangaw-ngaw pa rin sa tainga ng lalaking may balbas ang mga salitang iyon. Noong panahong iyon, hindi pa matatapos ang labanan, at patuloy itong nagbabago, kaya napilitan siyang ilagay ang kanyang mga iniisip sa balumbon. Dahil natapos na ang laban ni Looney, hindi niya kayang bitawan ang lalaking iyon. Malamig na sabi ng lalaking nakapikit, "Open your eyes and take a look. Think about all that crap you said just now. Nahihiya ka na ba? Trash like you should just shut up and stand by the side. Do you think you're amazing just because you insist on acting like you can analyze everything? Sinabi mo na hindi mananalo si Looney at wala siyang kakayahan para makapasok sa top 50. Sabi mo papatayin siya ng Silver Armored Fighter. Tanging isang walang utak na paniniwalaan mo ang alinman sa mga iyon." Habang nagsasalita ang lalaking singkit ang mata ay lalo siyang nagalit. Ang walang utak na basurang iyon ay tila punong-puno ng kanyang sarili nang sabihin niya ang lahat ng kalokohang iyon. Habang nagsasalita siya, mas nararamdaman niyang tama siya. Kapag ang iba ay hindi sumang-ayon, sinabi niya na ang iba ay tumangging kilalanin ang katotohanan. Ang lalaking iyon ay dapat bilangin ang kanyang sarili na mapalad na siya ay nasa isang restricted area sa sandaling iyon. Kung hindi, titiyakin ng lalaking singkit ang mata na binayaran ng lalaki ang kanyang mga sinabi. Nanunuya ang balbas na lalaki habang hinahawakan ang kanyang balbas. Puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Halatang hindi siya nasisiyahan. Malamig na tiningnan ng may balbas ang lalaking may maningning na mata, "Ano ang sinasabi mo? Nanalo na ba siya? Ito ay isang maliit na hamon lamang, kailangan mo bang maging masaya tungkol dito?" Napatay nga niya ang Silver Armored Fighter. Nakita iyon ng lahat. Gayunpaman, ginugol na niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para gawin iyon. Ito pa lang ang unang mahirap na hamon na hinarap niya. Huwag kalimutan, nasa huling kwarto ang Golden Armored Fighter. Napakaraming kailangan niya para lang harapin ang isang Silver Armored Fighter. Paano niya matatalo ang Golden Armored Fighter? Hindi mali ang analysis ko, you're just trying to put words into my mouth. Kumaibot-kibot ang labi ng lalaking singkit ang mata. Sa sobrang galit niya namula ang mukha niya. Akala niya ay sapat na ang resultang ito para mapatahimik ang tandang iyon, ngunit nanatiling matigas ang ulo ng lalaking balbas. Panay pa rin ang panunuya niya kay Looney. Para siyang nag-aanonsyo na si Looney ay mamamatay sa loob. Humarap siya sa lalaking balbas. Kahit sino ay makakakita na galit ang lalaking singkit ang mata. Walang paraan na maresolba ng dalawa ang kanilang alitan. Nipotikip ng ngipin ng lalaking singkit ang mata at sinabing, "Aso, tandaan mo ito. Mula ngayon, kaaway ka na ng Scarlet Dawn Clan." Kabanata 3823. Tumawa ng walang pakialam ang balbas na lalaki. Hindi pa niya narinig ang Scarlet Dawn Clan noon at hindi niya alam kung saang mundo nanggaling ang dulang na lalaking iyon. Ang balbas na lalaki ay isa lamang ganap na matigas ang ulo na mule na walang pakialam sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon hanggat siya ay may magandang oras. Hindi man lang siya nagbago matapos marinig ang banta na iyon. "You're threatening me now. Can you be more reasonable? Bawal na ba kaming magsalita ngayon? We get threatened by you just for speaking the truth. You sure are something else. Pati ang mga warriors ng Star Continent ay matatalo sa iyo. At least hindi nila pipigilan ang iba na magsalita ng totoo." Galit na galit ang lalaking singkit ang mata. Talagang top-notch ang kakayahan ng lalaking may balbas na i-twist ang katotohanan. Ang balbas na lalaki ay malinaw na ang isa na nagsisikap na magdulot ng gulo, ngunit ngayon sila ay ipininta bilang mga malupit. Natahimik ang lahat nang marinig ang mga salita ng balbas na lalaki. Lahat sila ay nakakita ng nangyari kanina, at medyo marami sa kanila ang nagdalamhati na ang balbas na lalaki ay talagang isang pambihirang hiyas. Hindi niya napagtanto kung paano niya malinaw na hinahamon ang mapunggay na mata sa buong panahon. Paano matitiis ng sino man ang kanilang kapwa-alagad na isinumpa na mamatay? Nang sabihin niya iyon, umarte pa siya na para bang nagsasabi siya ng totoo. Maging si Lorraine ay hindi na nakatiis, pakiramdam niya ay may mali sa ulo ng balbas na lalaking iyon.
Kahit na ang isang tao ay matigas ang ulo, kadalasan ay hindi nila susubukang pilitin ang katotohanan ng ganoon. Kapag ginawa niya iyon, siya kahit na mukhang siya ay mali. Lorraine pursed his lips and said, "Itong lalaking ito ay talagang isang brat, mas higit pa kaysa sa mga mandirigma mula sa Star Continent. At least, ang mga mandirigma mula sa Star Continent ay hindi ganoon katanga." Sinulyapan ni Jack si Lorraine at mahinahong sinabi, "Malika. Ang mga mandirigma mula sa Star Continent ay mas masahol pa." Kahit na napakasakit ng mga salita ng taong ito, hindi niya pinipilit ang ibang tao na gawin ang anumang bagay. Mahilig lang siyang magsalita at mag-isip kung ano ang sinasabi niya ay tama. Gayunpaman, ang mga mandirigma mula sa Star Continent ay nagpapataw ng kanilang mga sarili sa iba. Sa mga tuntunin nito, ang mga mandirigma ay walang kabuluhan at mga desperadong taga-Star. Napataas ang kilay ni Lorraine sa narinig. Tama ang tunog. Ang balbas na lalaki ay maaaring ibaluktot ang katotohanan sa kanyang mga salita at tunog ng isang kumpletong biro, ito ay dahil lamang sa may sira sa kanyang ulo. Pakiramdam niya ay tama siya kaya naman ginawa niya iyon. Ang mga mandirigma mula sa Star Continent ay maaaring hindi magsalita tulad ng ginawa niya, ngunit ang kanilang mga aksyon ay mas malala. Sinadya nilang itinulak ang iba pababa. Pagdating sa dalawa, biglang naramdaman ni Lorraine na mas magaling ang balbas na lalaki. Marahil dahil sanay na si Jack na lumaban sa Star Continent, hindi pa niya hininaan ang boses nang sabihin niya ang lahat ng iyon. Nagkataon na dumaan si Nalim at narinig niya ang lahat ng iyon. Naglalakad lang siya para tingnan kung ano ang kaguluhan, at nagkataong malapit si Jack sa balbas na lalaki. Kaya, narinig niya ang mga salita ni Jack nang dumaan siya. Nanlaki ang mata ni Nalim. Talagang tinatawag ng lalaking iyon na walang hiya at kasuklam-suklam ang mga mandirigma mula sa Star Continent. How dare he? Pinaikit ni Nalim ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, "How dare you? Ang lakas ng loob mong manlay. Star Continent, nasasaktan ka bang mabuhay?" Kanina lang sinisigawan ng lahat si Nalim, at nakaramdam siya ng hindi kapani-pani walang pagkabigo. The moment he heard Jack's words, parang bombang nag-apoy sa loob niya. Walang magawa ang mga labi ni Jack. Ngayon lang niya nakita ang pagtatalo ni Nalim sa iba. Malinaw niyang naalala ang boses ng lalaki, kaya hindi na niya kailangan pang lumingon para malaman kung sino iyon. Napabuntong hininga si Jack na halos matawa. Talagang susubukan ng mga mandirigma mula sa Star Continent na makaganti sa kanya. Katotohanan na iyon, ngunit mahinahon itong tinanggap ni Jack. Kabanata 3824. Gayunpaman, ang lahat ng mga maligalig na bagay ay pangalawa sa kanyang mga pangunahing layunin. Bago niya labanan ang mga ito, kailangan niyang kumpletuhin ang mga hamon sa Violet City. Upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang gulo, binago ni Jack ang kanyang hitsura. Gayunpaman, kahit na sinubukan niyang iwasan ito, nauwi pa rin siya sa kontrahan sa Star Continent. Muling sumabog si Nalim nang marinig niyang tumawa si Jack. How dare na tumawa yung lalaking yon? How dare he? Mabilis na nagpa siya si Nalim na tuturuan niya ng leksyon ang lalaking iyon. Kung hindi, magsisimulang hominin ng lahat ang autoridad ng Star Continent. Sinampal na ni Jack sa mukha ang Star Continent bago ito, at naging biro sila. Sa puntong ito, isang bagay para sa iba na kutsain ang Star Continent, ngunit talagang natawa ang lalaki nang paalalahanan siya ni Nalim. Malinaw na hindi masyadong inisip ng lalaki ang Star Continent. Ito ay isang insulto sa karangalan ng Star Continent. Ang mga kaisipang iyon ay lumitaw sa kanyang isipan, at si Nalim ay naglagay ng hatol na kamatayan sa ulo ng lalaking iyon. Lumapit siya kay Jack at galit na pinandilatan si Jack. Parang gusto niyang sibakin si Jack. Kalmado ang ekspresyon ni Jack. Kinalma niya ang sarili habang malamig na nakatingin kay Nalim. Huminga ng malalim si Nalim bago niya tinuro si Jack, "Brat. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para kutsain ng ganyan ang Star Continent? Nagpapakamatay ka ba? Nung nakipag-challenge ang iba sa Star Continent before this, we would. Karaniwang hindi masyadong malupit. Itataboy lang namin sila at tapos na, pero naglakas loob kang insulto ang aming dangal. Ibinalita ko na mamamatay ka na." Tumaas ang boses ni Nalim nang sabihin niya iyon para marinig ng lahat. Kailangan niyang mabawi ang karangalan ng Star Continent. Napataas ang isang kilay ni Jack, "Don't put yourself up on such a high pedestal. Who do you think you are? So what if you're from Star Continent? Don't think you're invincible just because you're from that place, and that you can do whatever you want." Mabilis na namula ang mukha ni Nalim. Akala niya ay siguradong liliit ang lalaki kapag hinatulan niya ng kamatayan ang lalaki, ngunit talagang hindi na pinansin ng lalaki ang kanyang mga pagbabanta at kinukutsa pa siya. Galit na galit si Nalim. Hindi niya papakawalan ang lalaking iyon. Sigaw ni Nalim, "How dare!" Bago pa siya makatapos, pinutol siya ni Jack, "Pwede bang tumahimik ka?
Kakalapit mo lang, at nakakainis ka na. Hindi ka na tumitigil sa pag-uusap tungkol sa Star Continent. Nakakadiri lang. Kung may nagawa man na kamangha-mangha ang Star Continent, I'd be happy to listen. However, all you do is bully the weak. You don't even have the guts. What about challenge there to be proud? Halos mabulunan ng mga salitang iyon si Nalim. Nanlaki ang mga mata ng mga mandirigma sa kanilang paligid, at pumalakpak pa ang iba sa kanila. Umalangaw-ngaw ang mga sinabi ni Jack sa naisip nilang lahat. Ang Star Continent ay hindi isang kagalang-galang na pag-iral sa kanilang mga mata. Kaya lang walang nagnanais ng anumang salungatan sa kanila. Gaya nga ng sinabi ni Jack, ang mga mahihina lang ang binubuli ng mga warriors mula sa Star Continent. Hindi sila nang ahas na lumaban sa sinumang malakas at hindi kailanman nang ahas na kumilos ng padalos-dalos laban sa kanila. Inihagis lamang nila ang kanilang lakas sa mga mandirigmang iyon na walang kapangyarihan o background. Galit na kinagat ni Nalim ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang mga mata ay nanlaki ng labis na nagbanta na lalabas sa kanilang mga saksakan. Kabanata 3825. Kung nakakamatay lang ang tingin, ilang libong beses na ring patay si Jack. Tumaas ang isang kilay ni Jack at sinabing, pwede mo akong ipagpatuloy ang pananakot, pero ipapayo ko sa iyo na tumahimik ka. Wala sa pandinig ko ang mga pananakot mo. Kung hindi, tingnan natin kung sino ang mas madidismaya sa pakikipagtalo dito. Nanginginig ang labi ni Nalim. Bigla niyang naramdaman ang sarili niyang hindi makapagsalita. Nakasanayan na niya ang pananakot sa iba, at palagi itong nagbunga para sa kanya. Ang sinumang nang ahas na gumawa ng gulo o nang ahas na bastyusin siya ay karaniwang tatahimak sa takot pagkatapos marinig ang kanyang mga banta. Kung hindi, hihingi sila ng tawad at magsisimulang magtago. Walang sino man ang kumilos ng walang pag-aalinlangan na tulad nito, at ang lalaki ay lumala pa. Parang wala siyang pakialam sa Star Continent. Nikotikip ang ngipin ni Nalim habang nakatitig sa lalaking nasa harapan niya. Parang gusto niyang balatan si Jack ng buhay. Sa totoo lang, medyo natakot din si Nalim. Kung ang lalaking ito ay hindi man lang nag-abala sa Star Continent, kung gayon maaari ba siyang maging isang taong hindi niya kayang masaktan. Sa pag-iisip tungkol doon, seryosong tumingin si Nalim kay Jack at napansin niya na ang kasuotan ni Jack ay medyo ordinaryo, at wala rin siyang marka ng isang second-grade world warrior. Pinatunayan nito na, maliban kung ang lalaki ay sadyang nagtatago ng kanyang pagkakakilanlan, siya ay isang mandirigma mula sa isang ikatlong baitang mundo. Ang mga mundo sa ikatlong baitang ay basura sa paningin ni Nalim. Iilan lamang sa kanilang mga mandirigma ang nararapat na mapansin, kaya hindi siya natakot sa kanila. Kung ang lalaking iyon ay isang mandirigma lamang mula sa isang ikatlong baitang mundo at nang ahas na labanan siya ng ganito, malamang na ang lalaking iyon ay kasing baliw ng lalaking may balbas kanina lamang. Simple lang noon, madaling pakitunguhan. Sa mga taong ganyan. Gayunpaman, kung hindi iyon ang kaso, at ginawa ng lalaki ang lahat ng iyon dahil mayroon siyang background at kakayahan, posibleng napiling disipulo ng ilang pangunahing angkan, kung gayon ito ay magiging problema. Kung siya si Percy, hindi siya matatakot at magagawa niya ang lahat ng gusto niya, ngunit hindi. Napakayabang lang niya dahil may kapatid siyang sinim na may pabor kay Percy. Gayunpaman, hindi rin siya basta-basta makakasakit ng damdamin ng sinuman. Kung nasaktan niya ang isang taong hindi niya kayang bayaran, tapos na siya. Higit pa rito, ang taong ito ay tila walang pakialam sa kanyang mga banta. Kung patuloy silang magtalo, magmumukhang biro lang si Nalim. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ibinalik ang galit sa kanyang puso. Hindi na siya makikipagtalo pa. Nagpasya siyang alamin kung sino ang lalaking iyon. Kung tulala lang ang lalaking iyon, hindi na niya papakawalan ang lalaking iyon. Ang kanilang pagtatalo ay hindi naapektuhan ang balbas na lalaki at ang singkit na mga mata sa pagtatalo. Sumugod na ang balbas na lalaki. Pilit siyang pinipigilan ng kanyang kapwa-alagad, ngunit tuluyan niya itong hindi pinansin, tinawag pa niya ang lalaki para tumahimik. Gustong-gusto niyang kalabanan ang singkit na mata. Galit na galit ang lalaking singkit ang mata, kaya napatingin siya sa may balbas na lalaki na may mga ngipin. Tense ang atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Kung hindi dahil sa mga paghihigpit, ang dalawa sa kanila ay nagsimulang mag-away on the spot. Gaano man kagulo ang kinatatayuan ng manunood, hindi ito nakaapekto sa mga hamon sa hiwalay na espasyo. Sa sandaling iyon, ang tatlong naghahamon ay nakaupo at nag-aayos ng kanilang sarili. Bago ang ikatlong silid, hindi pa nila nakaharap ang mga silver armored fighter dati, kahit na nakita nila ang iba na gumawa nito. Hindi sila masyadong kumpiyansa, ngunit pagkatapos na harapin ang isa, sila ay higit na binubuo. Kabanata 3826. Alam kung gaano kahirap ang kanilang susunod na hakbang, umupo silang tatlo upang magpahinga ng sabay.
Samantala, ang mga manunood sa labas ay lalong nagkakagulo habang nakatingin sila ng may labis na interes, at pinag-usapan nila kung sino ang makakaligtas sa lahat ng hamon at papatayin ang Golden Armored Fighter. Matindi ang pagtatalo ng balbas at singkit na mata, at sa isang punto, lumaki ang pagtatalo hanggang sa tila gusto na nilang maghiwalay. Pulang-pula ang mukha ng singkit na mata sa galit. Nagtataka namang tumingin si Lorraine, at pakiramdam niya ay hindi na nakakatamad ang paghihintay. Nang makita ito, napabuntong hininga si Jack. Kumpara sa mga nanunood lang ng kaguluhan, mas interesado siya sa tahimik na kapaligiran. Ang lahat ng pagtatalo na ito ay inis lamang sa kanya. Isa pa, hindi na kailangang magtalo ang dalawa. Kailangan lang nilang maghintay ng matyaga para sa resulta upang makita ang katotohanan, ngunit ang dalawa sa kanila ay malinaw na hinahayaan ang kanilang mga pagkabigo na makarating sa kanila. Tila mas gusto nilang talunin ang kabilang partido sa kanilang mga salita. Ang kanilang pagtatalo ay nakakuha ng atensyon ng lahat dahil ang dalawang lalaki ay hindi man lang nag-abalang tingnan ang mga imahe sa scroll. Tumaas ang isang kilay ni Mart at sinabing, kahit na ang balbas na lalaking ito ay isang matigas ang ulo na tulala na ang harsh sa kanyang mga salita, kailangan mong aminin na ang ilan sa mga bagay na sinasabi niya ay may katuturan. Kaya lang, walang tunay na paraan upang makita kung sino ang mananalo sa argumento ngayon. Sina Lorraine at Mart ay nanunood ng may interes at nagsimula pang ang suriin ang kanilang mga argumento. Sumimangot si Jack at malamig na sinabi, nagtatampo lang ang dalawa, wala ni isa ang may pakialam kung sino ang mas may sense. Kailangan lang nilang tahimik na hintayin ang resulta para ipakita kung sino ang tama, pero wala na silang pakialam doon. Gusto lang nilang makipagtalo at mag-away, which is a complete waste of time. Naina si Jack sa kanilang away. Puno ang lahat ng upuan, at ang lugar ay puno rin ng mga tao. Kakailanganin niyang sumiksik sa mga tao kung gusto niyang umalis, kaya napilitan siyang matiyagang panoorin ang laban habang patuloy na nagtatalo ang dalawa. After 15 minutes, buti na lang at tumigil na silang dalawa. Hindi dahil sa wakas ay tapos na silang magtalo kundi dahil ipinakitang pumasok si Zelter sa pangalawang silid. Kasabay nito, si Looney ay bumalik din sa kanyang pinakamahusay na estado. Halos magkasabay na pumasok ang dalawa sa pangalawang kwarto. Ang ikalawang silid ay may Silver Armored Fighter at Steel Armored Fighter. Kakailanganin nilang harapin ang dalawa para sirain ang kristal ng enerhiya. Nagtaas ng kilay si Jack. Sa totoo lang, ang kahirapan sa itim na bakal ay medyo simple. Hindi ito dalawang Silver Armored Fighter sa pangalawang silid kundi isang pilak at isang bakal. Ang pangalawang silid ay hindi gaanong mas mahirap kaysa sa una. Hanggat maingat ang mga naghahaman, tiyak na magtatagumpay sila. Gaya ng naisip ni Jack, hindi nagtagal ang tatlong challenger para makumplito ang kanilang mga hamon. Naglakad silang tatlo sa koridor bago sila muling nagpagaling. Sa pagkakataong ito, haharapin na nila ang pinakamalaking hamon sa Killing Hall. Ang Golden Armored Fighter ay mas malakas kaysa sa Silver Armored Fighter, at kailangan nilang tatlo na tiyakin na sila ay nasa kanilang pinakamahusay. Sa pagkakataong iyon, seryoso ang mukha nilang tatlo na halatang binabantayan sila. Sa anumang normal na sitwasyon, ang tatlong humahamon ay naghintay ng 5 hanggang 10 minuto sa huling koridor. Hindi lamang nila kailangan na mabawi ang kanilang tunay na lakas, ngunit kailangan nilang tiyakin na sila ay nasa pinakamahusay na estado ng pag-iisip at may anumang bakas ng takot sa loob nila. Kapag nakikipag-away, mahalaga rin ang mentalidad ng isang tao. Kung ang puso ng isa ay sinakop ng takot, napakadaling magkamali dahil sa kaba. Sinubukan nilang i-compose ang sarili nila para hindi sila magkamali. After just 3 minutes, may biglang sumigaw, Wade is pressing the button. Ang sandali na sinabi, ang lahat ay tumahimik habang silang lahat ay tumingin muli sa scroll. Si Wade ang pinakamabagal na nakumpleto ang bawat hamon. Kabanata 3827. Higit pa rito, walang kakaiba sa mga galaw na ginamit niya sa lahat. Sa bawat hamon, tila ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Sa partikular, 2 beses siyang gumugol ng mas maraming oras kaysa sa lahat sa ikatlong silid bago niya pinatay ang Silver Armored Fighter. Sa huli, nagtamo siya ng ilang banayad na pinsala bago niya sirain ang kristal ng enerhiya habang hinihingal. Matapos makita iyon, natitiyak ng lahat na si Wade ang pinakamahinang mandirigma sa tatlong humahamon. Posible pang ang hindi niya mapatay ang Golden Armored Fighter at sa halip ay mapahamak siya sa laban. Ang lahat ay naging walang interes kay Wade, at ang ilan ay hindi pinansin. Gayunpaman, siya talaga ang unang naging handa. Ang huling silid ay kailangan nilang tatlo na pindutin ang pindutan bago ito bumukas. Ang postahan ay kung sino ang unang makakapatay sa Golden Armored Fighter matapos itong mabuksan.
Ang mga mandirigmang iyon na tumaya kay Wade ay nagsisi sa kanilang mga pinili, sa paniniwalang nagkamali sila at hindi na nila mababawi ang mga spirit crystal na kanilang napustahan. Isang accomplishment para kay Wade ang mag-walk out ng buhay, lalo pa ang maging unang pumatay sa Golden Armored Fighter. Nagsimulang marinig ang mga galit na reklamo. I shouldn't have placed my bets on Wade. That day parang ginagamit niya lahat ng meron siya kahit sa third room. Parang hindi rin siya nasa second room. Siya ang pinakamahina sa tatlong challengers doon. Heck, malamang mapatay siya ng Golden Armored Fighter. Malaki ang posibilidad. Ang ilan sa mga mandirigma na naglagay ng kanilang taya kay Wade ay labis na nagsisisi sa kanilang mga pinili. Siya ang nasa pinakamasamang kalagayan sa kanilang tatlo. Kahit na siya ang unang taong nakakuha. Handa na, walang sinumang tao ang nakadama na kaya niyang patayin ang Golden Armored Fighter ng pinakamabilis. Nang magsisimula na ang huling sandali, maingay ang mga nakatayong manunood. Kumunat ang noo ni Jack. Noong bukas na ang pastahan, humigit kumulang 80% ng mga mandirigma doon ang nakibahagi sa pagtaya, kaya lahat sila ay natural na nababalisa sa mga huling sandali. Pagkatapos ng lahat, ito ay nag-aalala sa kanilang mga kita. May mga nababalisa at maging ang mga nagdadasal. May mga nagmumura pa nga ng malakas. Ang ingay ay parang libu-libong langaw na umuugong sa paligid. Sumimangot si Jack sa pagkadismaya, ngunit wala siyang magawa. Tumingin si Lorraine kay Jack at nagtatakang nagtanong, Jack, sino sa tingin mo ang unang makakapatay sa Golden Armored Fighter? Tumaas ang isang kilay ni Jack at nag-isip sandali bago umiling, seryosong sinabing, I can't tell. Nagtitimpi silang tatlo. Hindi madaling sabihin kung sino ang mas malakas. Kahit si Jack ay hindi masabi kung ano ang mangyayari, pabayaan ang sarili. Napabuntong hininga si Lorraine at nagpasya na huwag gumawa ng mabilis na paghatol. Naghintay sila hanggang sa magsimula ang huling labanan ng pinindot nilang tatlo ang button pagkatapos ng 5 minuto. Sa huling silid, ang mga mekanismo ay nag-click habang ang loob ng silid ay inihayag sa tatlong naghahaman. Ang huling silid ay napakalaki, 2 beses ang laki ng mga silid bago ito. Nakatayo sa gitna ang Golden Armored Fighter. Ang kalmadong tingin nito ay malamig na tumingin sa mga naghahaman. May hawak itong gintong espada, tuwid ang tindig. Natakpin ng gintong baluti ang buong katawan nito, at ang pagtingin lamang dito ay nakaramdam ng pressure. Kabanata 3828. Nakatuon silang tatlo habang naglalakad papasok ng kwarto. Nang pumasok sina Looney, Wade, at Zelter, muling nag-activate ang mekanismo, at isinara ang pinto sa likod nila. Maliban kung ang isang partido ay namatay, ang pinto ay hindi magbubukas muli. Tumingin si Jack kay Looney na pinaka-interesado sa kanya sa tatlong humahamon. Hindi dahil sa pakiramdam niya ay napakalakas ni Looney kundi dahil mahirap makuha ang mga long-range warriors. Ang lahat ng kanyang mga kalaban ay mga malapit na mandirigma. Ang pagpili ng isang pamamaraan upang matuto ay nangangailangan ng maraming pag-iisip, at karamihan sa mga mandirigma ay hindi kailanman pipili ng pangmatagalang pamamaraan. Malinaw na ang mga mandirigma na nakatuon sa mga discarding pangmatagalan ay palaging kailangang maging alerto, at kailangan nilang palaging maging maingat sa larangan ng digmaan. Siyempre, ang mga benepisyo ay halata rin. Hindi mapag-aalinlanganan na mas malakas ang mga pag-atake sa mahabang hanay. Maraming mga mandirigma ang nadama na ang mahabang hanay ng mga pag-atake ay maaaring mapangalagaan ang kanilang buhay sa mga mahahalagang sandali. Pagkatapos ng lahat, ang malalapit na pag-atake ay karaniwang matulin at tumpak, habang ang mga malalapit na pag-atake ay sumasakop sa isang malaking lugar, kahit na sila ay medyo mas mabagal. Kung sila ay sapat na mabagal, ang isang long-ranged attacker ay maaaring mamatay sa sandaling ang isang kalaban ay lumalapit ng sapat, kaya kailangan na laging magbantay. Kahit na mahina ang kanilang mga kalaban, kailangan nilang magpanatili ng isang tiyak na distansya. Sa sandaling iyon, ginagawa na rin ni Looney ang dati. Pumasok siya sa silid bago siya nagpakatatag, humiwalay sa Golden Armored Fighter habang huminga ng malalim, nakatingin sa malamig na mga mata ng manlalaban. Walang dahilan upang i-drag ito, ang mga bagay ay magbubukas sa paraang nilayon nito. Siya ay may magandang kinabukasan, at hindi niya maaaring hayaan ang kanyang sarili na mamatay doon. Kahit na siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang mga kakayahan, ang mga bagay ay maaaring palaging may hindi inaasahang pagbabago. Mabilis na binaliktad ni Looney ang ilang mga seal, at ang mga asul na seal ay nagsimulang mag-condense sa hangin. Isang malamig na hangin ang nagsimulang tumaas mula sa himpapawid, humahangos patungo sa Golden Armored Fighter. Nagkaroon ng malamig na kislap sa mga mata ng manlalaban nang bigla itong sumulpot pasulong, ibinabaon ang kanyang espada na naglalaman ng napakalaking kapangyarihan. Ang umuungol na hangin ay bumagsak sa katawan ng manlalaban na parang tidal wave, at ang Golden Armored Warrior ay natabunan ng blizzard.
Ang hindi mabilang na tipak ng yelo ay kumikinang sa isang asul na liwanag. Namangha ang mga manunood sa nakita. Ang parehong Blizzard ay natalo ang Silver Armored Fighter sa kanyang nakaraang laban. Bigla na lang, narinig ng lahat ang isang matalim na tunog habang hinahati ng gintong slash ang Blizzard. Matagal na hindi nawala ang matalas na aura. Ang Blizzard ay muling nagsama-sama habang dahan-dahan nitong nilalamon ang Golden Armored Fighter. Gayunpaman, ang slash ay masyadong matalim, at ang Blizzard ay nakakalat sa tuwing sinusubukan nitong i-freeze ang manlalaban. Pinaikit ng Golden Armored Fighter ang mga mata nito, at muling bumaril kay Looney. Kaagad na isinaaktibo ni Looney ang kanyang pilak na kristal sa pagkabalisa sa nakita. Isang asul na bagyo ang nabuo sa ilalim ng kanyang mga paa, na binuhat siya bago mabilis na umalis, ngunit ang Golden Armored Fighter ay nagpatuloy sa pagtugis nito. Hinabol ng manlalaban si Looney, at pagkaraan ng ilang saglit, laking gulat ni Looney nang mapansin na nahati sa kalahati ang distansya sa pagitan. Masyadong mabilis ang Golden Armored Fighter, kaya nahuli si Looney. Kung magpapatuloy iyon, siya ay nasa loob ng 20 metro ng Golden Armored Fighter bago magtagal, at ang sitwasyon ay magiging kakilakilabot. Maraming mandirigma na nanunood ng eksena ang nagsimulang makaramdam ng kaba para kay Looney. Iyon ay ang malungkot na bagay tungkol sa pagiging isang long-ranged attacker. Sa sandaling magsara ang kanilang mga kalaban sa di kalayuan, makikita nila ang kanilang mga sarili na nagiging mga nakaupong pato. Ang Golden Armored Fighter ay mas malakas din kaysa sa isang regular na mandirigma. Sa sandaling magsara ito, hindi na makakaligtas si Looney, garantisadong. Sa sandaling iyon, wala sa mood makipagtalo ang lalaking singkit ang mata sa lalaking balbas. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso habang sinimulan niyang ipagdasal si Looney. Kahit may tiwala siya kay Looney, nag-aalala pa rin siya na may hindi inaasahang mangyari. Hinding-hindi papayag si Looney na habulin siya ng Golden Armored Fighter. Kung hindi, malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagsimulang bumuo ng mga selyo. Mabilis na umikot sa kanya ang malabong asul na ilaw. Kabanata 3829. Tatlong naglalakihang pader ang lumitaw sa himpapawid habang si Looney ay galit na umatras. Gumawa siya ng selyo pagkatapos ng selyo, at ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay. Ang tatlong pader ay nagsanib sa isa, at ang lahat ay nakarinig ng kaluskos habang ang yelong pader ay naghihiwalay sa dalawang figure. Ito, gayunpaman, ay hindi nagdulot ng anumang reaksyon mula sa kanyang kalaban dahil mabilis nitong binunot ang kanyang espada at umindayog patungo sa dingding. Sa gininto ang kinang ng espada, madaling nabasag ng Golden Armored Fighter ang pader ng yelo. Lahat ng nanunood sa eksena ay nagulat sa nakita. Naalala nila kung paano nakipagpunyagi ang Silver Armored Fighter sa pader ng yelo. Mabilis na nakabawi ang pader ng yelo kaya hindi man lang nabunat ng Silver Armored Fighter ang sandata nito. Ang kakayahan nito sa pakikipaglaban ay lubhang hamina nang marating ito ng mga tipak ng yelo. Hindi ito ang kaso ng Golden Armored Fighter dahil madali nitong nabasag ang tatlong pader ng yelo. Ang pader ay humadlang lamang sa Golden Armored Fighter sa 1 segundo. Tapos na siya sa ngayon. Kakaibang diskarte na ang ginagamit ni Looney gaya ng dati. Alam niyang hindi mapipigilan ng Ice Wall ang Golden Armored Fighter, pero ginamit lang niya ito bilang hadlang para makahabol siya ng hininga at makalayo palalo. Ang yelong pader na maaaring makatrap sa Silver Armored Fighter ay kasing rupok ng papel laban sa Golden Armored Fighter. Nagawa lang nitong pigilan ang manlalaban saglit. Halos hindi na makalakad pa si Looney. Hindi siya makakapaglabas ng walang katapusang daloy ng mga pader ng yelo. Kung tutuusin, ang kanyang enerhiya ay limitado. Ang manlalaban ay hahabol sa kanya bago masyadong mahaba, at kapag nangyari iyon, siya ay tapos na. Iyan ang problema sa mga long-ranged attackers, remarked a warrior from a second-grade world with a frown. Tumango naman ang iba sa sinabi niya. Kung walang mas malakas si Looney, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Hindi dapat maliitin ang Golden Armored Fighter. Kung ito man ay sa bilis o kapangyarihan, ito ay higit sa 2 beses na mas malakas kaysa sa Silver Armored Fighter. Isang bagay na nakapag-trap sa Silver Armored Fighter ay walang silbi laban sa Golden Armored Fighter. Maging si Lorraine ay hindi napigil ang magsalita. Kung magpapatuloy ito, mamamatay si Looney. Mas malala ang sitwasyon niya kaysa sa dalawa. Makakalaban pa rin ang dalawa pagkatapos mahabol, pero hindi kaya ni Looney. The moment na na-close siya, mamamatay siya. Bakit ang isang long-range fighter na tulad niya ay gustong hamanin ang killing hall? Hindi ba't pagpapakamatay lang? Kumunat ang noo ni Marth. Hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari. Hindi pa siya patay, at umaarte ka na sa kanya. Bakit ang tanga mo gaya ng balbas na iyon? Nang marinig ang mga salita ni Marth, agad na nagalit si Lorraine. Gusto niyang lumaban nang marinig ang galit na sigaw mula sa balumbon.
Napatingin silang tatlo para makita ang mga ugat ni Looney na nakikita sa kanyang balat. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagalaw habang siya ay bumubuo ng mga seal sa mas mabilis na bilis. Kahit na ang mga after images ng kanyang mga kamay ay makikita. Ang hindi mabilang na mga seal ay nagsimulang bumuo ng mga bagyo sa hangin. Ang pilak na kristal ay naglabas ng matinding liwanag. Napakaliwanag ng ilaw kaya nawala ng paningin ang lahat. Si Looney na parang isang bundok ng yelo ang lumitaw sa likuran niya. Ang bundok ng yelo ay kumikinang sa isang bughaw na liwanag, at ang mga batas ng yelo ay dumaloy sa paligid nito. May malakas na nagsabi, "Is that Looney's world avatar? Oh, he's talented, alright." Kabanata 3830. Upang makabuo ng isang avatar sa mundo, ang isa ay kailangang maging likas na matalino. Karamihan sa mga mandirigma roon ay hindi masyadong mahuhusay at hindi ganoon katugma sa mga batas ng mundo. Ang mga mandirigmang iyon ay gustong pumasok sa Cloud Valley ngunit hindi nila ito kaya. Hindi nila naipasa ang alinmang pagsubok. Sa totoo lang, alam nila na kahit pumasok sila sa Cloud Valley, baka hindi pa sila makabuo ng world avatar. Sa tuwing makakakita ang mga taong ito ng isang tao na gumagamit ng isang avatar sa mundo, ang paninibugho ay maulap ang kanilang isipan. Pagkatapos ng lahat, ang mga avatar sa mundo ay isang uri ng patunay ng talento para sa mga mandirigma, tulad ng pagsusuot ng silk robe sa mga karaniwang tao. Magmumukha silang mas marangal. Nasa dulo na si Looney, at magiging masama para sa kanya kung magpapatuloy ang sitwasyon sa rutang ito. Kailangan niyang patayin ang Golden Armored Fighter sa lalong madaling panahon. Kahit na hindi niya ito mapatay, kailangan niya itong masaktan ng husto para manatiling buhay. Sa kabilang espasyo, ginagawa din ni Zelter ang lahat ng kanyang makakaya. Tatlong naglalakihang naglalagablab na hayop ang sumasayaw sa himpapawid, napapalibutan ng apoy, habang umiikot sila sa paligid ni Zelter. Nagpakawala ng galit na dagindong si Zelter bago bumangon ang apoy sa likuran niya. Iyon ang kanyang avatar sa mundo, at lahat ay nagulat nang makita ito. Tunay, ang mga mandirigma na mataas sa ranggo ay kadalasang nakagawa ng mga avatar sa mundo. Mas mataas sila sa mga regular na mandirigma. Nang mga sandaling iyon, naiinggit ang ilan sa mga manunood. Sa huli, nakakatakot na ikumpara ang kanilang sarili sa iba. Nang itugma nila ang kanilang mga sarili laban sa mga mandirigma sa mas malakas na panig, pakiramdam nila ay dumi lamang sila. Sa sandaling iyon, isang napakalaking pagsabog ang nagmula sa ikatlong scroll, na umaakit ng tingin ng lahat. Anong nangyari? Tinalo lang ba ni Wade ang Golden Armored Fighter? Bulalas ng isang tao sa gitna ng karamihan, nanlaki ang mga mata sa gulat. Ang mga salitang iyon ang naging dahilan ng pag-iling ng lahat. Bigla nilang naramdaman na parang may sinasabi siyang kalokohan. Gayunpaman, mabilis nilang itinulak ang kaisipang iyon. Sa ikatlong nakahiwalay na espasyo, si Wade ay nakahawak sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang likod ay tuwid habang siya ay humihingal. Ang Golden Armored Fighter sa harap niya ay naging liwanag na at na-absorb ng array. Ito ay malinaw kung ano ang kinakatawan. Nang makita ng lahat ang nangyari, nalaglag ang kanilang mga panga sa gulat. Nabalot ng kumpletong katahimikan ang mga nakatayong manunood. Ang lahat ay nakatuon sa unang dalawang balumbon kanina. Masyadong kawili-wili ang mga kasanayan ni Looney at Zelter. Higit pa rito, walang ginawang espesyal si Wade sa buong panahon. Karamihan sa mga mandirigma doon ay nadama na parang abot ng kamay ni Wade na patayin pa ang Golden Armored Fighter, lalo pa ang unang gumawa nito. Gayunpaman, gaano man nila ito pinag-usapan, wala itong nagawang pagbabago sa katotohanan, at ang katotohanan ay tumama lalo na sa mga nagdududa sa mukha. Natahimik lahat ang mga nagsabing mamamatay si Wade sa hamon. Hindi lamang siya nakaligtas, ngunit siya ang unang pumatay sa Golden Armored Fighter. Para siyang nasugatan, ngunit kaya pa niyang tumayo ng tuwid, ibig sabihin ay hindi nakamamatay ang mga sugat. Paano niya nagawa iyon? Sa sobrang tutok ko kina Zelter at Looney ay hindi ko na pinapansin si Wade. Parang nahihirapan na siyang patayin ang mga Silver Armored Fighters. Parang naaabot na niya ang limitasyon ng kapangyarihan niya sa pangalawa at pangatlong kwarto. Paanong biglang? Kabanata 3831. Ang lalaking gumawa ng pahayag ay halatang nagkakasalungatan. Minaliit niya si Wade at naniwala pa siyang si Wade lang ang mamamatay sa tatlong kalahok. Gayunpaman, ang mga resulta ay lumampas sa kanyang inaasahan. Ang pinaniniwalaan ng lahat na pinakamahina ay pumatay ng isang Golden Armored Fighter na pinakamabilis at natapos ang labanan. Nagulat ang lahat sa biglaang pangyayari. Sabi ng isang mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo, nakita ko kung ano ang nangyari. Noong lumaban siya sa Golden Armored Fighter, hindi siya mukhang mas mahina ngunit hindi rin siya mas malakas. Talaga ay nasa parehong antas siya ng Golden Armored Fighter. Iyon lang ay sapat na upang mabigla ako.
Kung tutuusin, siya ay nasa parehong antas noong siya ay lumaban sa Silver Armored Fighter. Tama. Parang lagi siyang kelbel ng kahit sinong kalaban na kakaharapin niya at mananatili sa ganoong estado hanggang sa huli. Every time, we assume that he's at his limit and that he wouldn't be able to handle it if it get any hard, yet he surpassed this every time, and every time, natalo niya ang mga kalaban niya at more or less the same time. Matapos ang unang pagkabigla, ang lahat ay naiwan sa pagkalito. Napagmasdan na nila si Wade mula pa sa simula at maaaring mahinuha na siya ay katamtaman lamang, na halos hindi natalo ang Silver Armored Fighter. Siya ay ibinaba sa pagiging mas mahina kaysa sa Golden Armored Fighter. Ito ay dahil dito na ang lahat ay nakatuon sa iba pang mga balumbon. Hindi marami sa kanila ang nagbigay pansin sa laban ni Wade. Makalipas ang ilang segundo, nagsalita ang ilang matatalinong tao. Kanina pa nagtitimpi si Wade sa mga laban, sinisikap niyang sanayin ang sarili niya. Nakakatakot ang ugali ng mga taong ganyan. Patuloy silang umuunlad, sinusubukang makakuha ng mas maraming karanasan sa bawat laban, at mabilis na lumaki ang ganoong tao. Higit pa rito, mayroon siyang hindi kapani-paniwalang tumpak na paghuhusga. Alam niya kung gaano kalakas ang kapangyarihang gamitin ang bawat labanan upang mahanap ang kanyang sarili sa pantay na katayuan sa kanyang mga kalaban. Sa pamamagitan nito, sinasanay niya ang kanyang sarili sa pagiging perpekto. Ang sandali na sinabi, ang lahat ay hindi kapani-paniwalang nagulat. Ang mga hamon ng Killing Hall ay isang bangungot sa karamihan ng mga mandirigma, ngunit ginamit ito ni Wade upang sanayin ang kanyang sarili. Ang ganitong pananaw ay ikinainggit ng marami sa kanya. Ang pagharap sa mga hamon na tulad nito ay nagpuno sa kanila ng takot sa kamatayan, ngunit ginamit ni Wade ang mga hamong iyon bilang tool sa pagsasanay. Iyon lamang ang nagpatunay ng kanyang tiwala sa sarili. Sa sandaling iyon, narinig ang mga pagsabog mula sa iba pang dalawang scroll, at lahat ay nagmamadaling tumingin. Si Looney ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang pinapagana niya ang pilak na kristal. Ang kanyang world avatar ay galit na nagbuhos ng kapangyarihan sa pader ng yelo sa hangin. Ang malabong asul na mga dingding ng yelo ay napuno ng mga komplikadong selyo, tulad ng isang kamisete na puno ng mga simbolo. Mukha itong nakakalito ngunit puno ng misteryo. Galit na sigaw ni Looney, "I'm going to do it." Muli niyang pinaandar ang silver crystal. Ang napakalaking ice wall na iyon ay lumitaw sa harap ng Golden Armored Fighter, na hamarang muli sa kanyang daraanan, ngunit ibinato nito ang kanyang espada tulad ng ginawa nito noon. Nabasag ang kalahati ng pader, ngunit nanatili ang kalahati ng pader. Ang nabasag na yelo ay hindi na natangay tulad ng dati ngunit tumigil sa ere. Muling pinaandar ni Looney ang kristal, at ang nabasag na yelo sa hangin ay muling nakakabit sa mga dingding ng yelo na parang pinatawag sila, na pinanumbalot muli ang dingding ng yelo. Kabanata 3832. Kumunat ang noo ng Golden Armored Fighter bago nito ibinayo muli ang espada nito. Sa pagkakataong ito, hindi lamang nabigo ang espada ng manlalaban na basagin ang pader ng yelo kundi naipit din. Ang pader ng yelo ay napuno ng mga seal habang mabilis nitong na-regenerate ang mga bahaging nasira. Ito ay napakabilis na ang Golden Armored Fighter ay nabigong mag-react sa oras. Sinubukan nitong umatras gamit ang gininto ang espada nito, ngunit ang espada ay tinatakan ng pader. Ito ay hindi natitinag. Kinakagat ni Looney ang kanyang mga ngipin sa pag-aalala at ang kanyang mga mata ay namumula. Ang labanan ay nagdulot sa kanya ng maraming enerhiya. Ang paggamit ng pamamaraang iyon ay ginugol ang karamihan sa kanyang tunay na lakas, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Galit na sigaw niya habang gumagalaw ang kanyang mga kamay, na nagsimulang bumuo ng mga selyo habang lumulutang sa hangin. Isang nagngangalit na bugzo ng hangin ang naramdaman na tinawag mula sa lupa. Ang Golden Armored Fighter, na nakaramdam ng biglaang pagbabago sa sitwasyon, sumuko sa sandata nito at sinubukang kumawala. Sa kasamaang palad, napakabilis ng hangin kaya pagkaraan ng 2 hakbang paatras, isang 3 pirasong yelong pader ang lumitaw sa paligid niya. Bukod pa riyan, ang kanyang espada ay naipit sa dingding ng yelo, kaya ito ay natakpan mula sa pagtakas. Ito ay nakabaon sa blizzard. Pagkatapos noon, isang matinding pagsabog ang nangyari. Humihingal si Looney habang nakahawak sa kanyang dibdib gamit ang kanyang kanang kamay, pawis na pawis matapos maubos ang lahat ng kanyang tunay na lakas. Mga alon ng sakit ang nararamdaman sa buong katawan niya. Nagnganga ang mga ngipin ni Looney habang nakatitig sa gitna ng pagsabog. Ang matinding pagsabog ay nabasag ang pader ng yelo, at nakaharang sa kanyang paningin ang mga tipak ng yelo. Gayunpaman, mabilis na nahulog ang mga shards, at muli niyang nakita ang Golden Armored Fighter. Sa sandaling iyon, puno ng mga sugat ang Golden Armored Fighter. Ang mga spot ng liwanag ay bumangon mula sa sugat habang dahan-dahan nitong sinasakop ang Golden Armored Fighter.
Narinig ang mga dagandong nang muling bumukas ang saradong pinto. Nanalo siya. Matapos gamitin ang lahat ng mayroon siya, sa wakas ay nanalo siya. Ginugol ng labanang iyon ang lahat ng totoong lakas na mayroon siya. Hindi lang na-activate ng buo ang Ice Wall, ngunit ginamit pa niya ang kanyang World Avatar. Inubos na ng labanang ito ang lahat ng kanyang trump card. Kung hindi namatay ang Golden Armored Fighter mula sa huling pag-ataking iyon, siya na sana ang namatay. Pagkatapos ng lahat, nang maubos ang kanyang tunay na lakas, siya ay naging ganap na karaniwang tao. Anumang lakas na mayroon siya ay walang laban sa Golden Armored Fighter. Gayunpaman, nagtagumpay siya kahit papaano. Nakahinga ng maluwag si Looney, sa wakas ay mukhang masaya. Ang 15 piraso ng purple gold ay katumbas ng 150 milyong spirit crystals. Gamit ang mga kristal na ito, makakabili siya ng napakaraming mapagkukunan at mapalakas ang kanyang sarili. Hanggat kaya niyang umalis sa whirling world ng buhay, maaari siyang tanggapin bilang isang pribadong disipulo ng kahit na ang pinuno ng angkan. Tataas ang kanyang katayuan. Kasabay nito, sa huling nakahiwalay na espasyo, ginagamit ni Zelter ang lahat ng mayroon siya. Ang tatlong naglalagablab na hayop ay galit na sumalakay sa gintong mandirigma na nakapalibot dito. Pagkatapos ng maraming matinding pagsabog, nagsimulang ma-absorb ng array ang Golden Armored Fighter. Pinunasan ni Zelter ang pawis sa mukha. Ang kanyang pawis ay tumutulo sa kanyang damit, tila nahulog siya sa isang lawa. Ang puso niya'y tumibok ng galit. Ang labanan ay kinuha ang lahat ng kanyang lakas upang talunin ang Golden Armored Fighter. Ano man ang kanyang pinaandar ay ang lahat ng mayroon siya, at siya ay pagod sa sandaling iyon. Hindi niya napigilan ang sarili na magpakawala ng mahinang sigaw. Kinuha nito ang lahat ng mayroon siya kahit iangat ang kanyang mga braso. Para siyang tao na nakatapos ng marathon. Kabanata 3833. Lumingon si Zelter sa pasilyo sa likod niya, at saka lang siya nagkaroon ng oras para mag-isip ng kung ano-ano. Malamang nag-aaway pa sina Wade at Looney noong mga sandaling iyon. Naunawaan niya ang iba pang dalawang kalahok, sa isang kahulugan, at napagpasyahan niya na hindi sila kasing lakas niya. Napakaraming pagsisikap ang ginawa niya para talunin ang Golden Armored Fighter, kaya ano pa ang nagawa ng dalawa pa. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang sinag ng gintong liwanag ang pumalibot sa kanyang katawan. Medyo nakanganga si Zelter, pero hindi siya nagulat. Alam niyang ito ang liwanag na magpapalabas sa kanya. Tamang-tama, ang espasyo sa paligid niya ay nagsimulang mag-distort sa sandaling napapalibutan siya ng liwanag. Sa sandaling iyon, iniisip pa niya kung paano siya magkakaroon ng pagkakataong tingnan kung ano ang lagay ng dalawa, na siya ang unang ipapalabas. Pagkaraan ng ilang segundo, naging matatag ang espasyo sa paligid niya. Isang pamilyar na eksena ang sumalubong sa kanyang mga mata, at ang ingay mula sa mga manunood ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga nang lumingon siya upang tingnan ang dalawa pang scroll sa sandaling siya ay lumapag. Gayunpaman, pagkatapos niyang tingnan, laking gulat niya nang makitang wala sa dalawa pang balumbon. Ads by Pop Future. Nabigo ba ang dalawa at nasawi sa kanilang huling hamon? Napakahina ba nila para mamatay sa ganoong paraan? Nakita ng mga manunood kung ano ang ginagawa ni Zelter at kung paano siya nakatitig sa iba pang mga scroll, na agad na alam kung ano ang iniisip niya. Tumawa, at may sumigaw, tumigil kang ang tumingin doon. Huli ka na. Natigilan si Zelter sa narinig. Ano ang sinabi nila? Siya ang huli. Paano naging posible iyon? Ang dalawa pa ay mas mahina sa kanya. Paano nila napatay ang ganito kalakas na kalaban bago niya? Imposible. Kasabay nito, tumingin siya sa ibaba ng mga balumbon. Tamang-tama, nakita niya ang dalawa pang mandirigma na nakatayo sa hanay ng paglilipat. Nakatingin sa kanya ng masama. Nag-init ang paningin sa kanyang mga mata. Lumamlay ang panga ni Zelter at napag-alamang wala siyang masabi. Tama nga ang mga manunood, siya ang huling lumabas. Iniisip pa lang niya ang ginawa niya ay naguguluhan na siya. Nakakahiya. Kung ikukumpara sa masalimuot na emosyon ni Zelter sa sandaling iyon, ang karamihan sa mga mandirigma sa kinatatayuan ng mga manunood ay naramdaman din kasing komplikado. Hindi bababa sa 2/3 ng mga mandirigma doon ay naglagay ng kanilang mga taya sa parehong Zelter at Looney, kaya hindi sila maaaring makaramdam ng saya. Sa halip, tuwang-tuwa ang mga sumasaway kay Wade na halos mahati ang kanilang mga mukha. Ito ay isang kumpletong sorpresa. Akala nila ay tiyak na matatalo sila, ngunit tuluyang nabaligtad ang sitwasyon. Hindi lamang natalo ni Wade ang Golden Armored Fighter, ngunit siya rin ang unang nakagawa nito. Kahit na ang mga logro ay hindi ganoon kahanga-hanga, nagawa nilang manalo ng kaunti mula sa mga taya. Kung ikukumpara sa kung gaano kalungkot ang ilan sa mga tao doon, si Jack ay tila walang gaanong ekspresyon. Masyado na silang late dumating kanina. Nang pumasok sila sa Killing Hall, sarado na ang lugar ng pagtaya, at walang ibang makakapagpusta pagkatapos.
Tuwang-tuwa sina Lorraine at Marth. Maaari silang tumaya sa alinman sa Luni o Zelter batay sa damdamin ng publiko, ngunit nawala sa kanila ang lahat ng kanilang napusta. Mas mabuti na hindi na sumali ng buo. Kabanata 3834. Sa sandaling iyon, nanatili silang walang kabuluhan at napagtanto na ang pinakamalaking nagwagi ay ang mga hindi tumaya. Tumayo si Jack at nagtungo sa registration area, dahilan para magkagulatan ang dalawa. Akala nila si Jack ay magiging katulad ng dati at manunood pa ng ilang laban bago siya sumali, ngunit desidido siya sa pagkakataong ito pagsali pagkatapos lamang manood ng isang laban. Napatingin agad si Lim kay Jack. Kahit na pansamantalang isinantabi ang kanilang laban, hindi ito nangangahulugan na sumuko na siya sa pagdudulot ng gulo kay Jack. Sa halip, nagpasya siyang pahirapan si Jack dahil hindi niya alam ang kanyang lugar. Nang makita niyang si Jack ay nag-sign up para sa isang taya, isang masamang kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Nagmura siya sa kanyang puso, nagnanais na mabaigo si Jack sa hamon at mamatay sa loob. Walang pakialam sa pagtingin ng lahat sa kanya, nanatiling hindi nababagabag si Jack habang mahinahon siyang nag-sign up bago siya bumalik sa kanyang upuan. Pagkatapos ng huling laban, karamihan sa mga mandirigma ay nasa buzz. Kung tutuusin, ang mga resulta ay lumagpas sa inaasahan ng lahat, na ang hindi inaakala na si Wade ang siyang mananalo sa huli. Ang mga manunood ay nasa matinding talakayan sa sandaling iyon, ngunit marami sa mga debate ay hindi tumagal ng ganoon katagal. Napakabilis, 3 kalahok ang nag-sign up, at inihayag ng caretaker ang pagsisimula ng susunod na round. Ang 3 kalahok ay lumakad papunta sa transfer array sa sandaling iyon. Nilinggan ni Jack si Marth bago siya kumuha ng 30 pirasong purple gold at iniabot kay Marth, na nanlaki ang mga mata habang nakatingin sa ginto sa kanyang mga kamay, nanginginig ang kanyang mga kamay sa excitement. Hindi na kailangan ni Marth na magsabi si Jack ng kahit ano para maintindihan niya na tutulungan niya si Jack na ilagay ang mga taya na may mga pirasong purple na ginto sa kanya. Kahit na si Jack ay nagdulot din ng gulo sa pagkakataong ito ay hindi magiging sanhi ng anumang mga alon. Sa pagkakataong ito, kahit na ibigay ni Jack ang purple gold kay Marth, hindi ito magdudulot ng labis na problema kay Marth. Huminga ng malalim si Marth. Kahit na alam niyang hindi sa kanya ang purple gold, nakaramdam pa rin siya ng emosyon sa paghawak ng mga ito. Hindi pa niya nahawakan ang napakaraming purple gold dati. Sa panahon ng pagtaya para sa naunang hamon, nakakuha si Jack ng windfall. Ang 30 piraso ng lilang ginto ay isang astronomical sum sa kanila, ngunit ito ay wala sa kanya. Ang 30 piraso ng lilang ginto ay nagkakahalaga ng 300 milyon, na maaaring bumili ng maraming kamangha-manghang bagay. Kung ang lilang ginto ay sa kanya, siya ay magiging higit sa karaniwan na mandirigma, at lahat ng kanyang mga kapwa-disipulo ay lubos na hahangaan. Nako, panaginip lang pala. Pagkatapos ng ilang salita mula kay Jack, tumalikod siya para maglakad papunta sa transfer array, kung saan naghihintay na ang 2 pang kalahok. Ang kanilang mga pangalan ay nakadisplay sa mga balumbon sa likod nila. Upang maiwasan ang anumang hindi kailangang gulo, pinalitan ni Jack ang kanyang pangalan. Ang scroll sa likod ni Jack ay nagpakita ng pangalang Lane Wool. Ang iba pang 2 scroll ay ang mga pangalan na Crash Front at Monte Linzer. Ang 2 sa kanila ay may mga espesyal na simbolo sa kanilang mga damit, na naglalarawan kung paano sila pareho mula sa ikalawang baitang mundo. Si Jack lang ang nakasuot ng ordinaryong damit. Matapos ilapat ang pagbabalat kayo, ang kanyang hitsura ay lumiit, na tila siya ay sama-sama sa karamihan ng tao dahil hindi siya namumukod tangi. Ang 2 iba pang mga challenger ay tumingin kay Jack nang may paghamak, at malinaw na nakikita ni Jack ang lahat, ngunit wala siyang pakialam. Walang mangyayari, kahit paano tumingin sa kanya ang iba. Binigyan sila ng caretaker ng tig-3 token sa kanilang 3. Ang 3 token ay mayroon. Ang mga salitang itim na bakal, tanso, at ginto na nakasulat sa mga ito ng may paggalang. Binigyan sila ng caretaker ng 7 minuto para magpasya. Kabanata 3835. Pagkatapos piliin ang kahirapan, kakailanganin nilang ibalik ang iba pang mga token sa tagapag-alaga. Ang natitirang token ay ang kahirapan na kanilang pipiliin. Sa mga manonood, ito ay nagiging boring. Napakaraming mandirigma ang dumalo, at karamihan sa kanila ay nanood ng mahigit 10 laban. Wala silang nakitang sino man na humamon sa bronze na kahirapan at mas mataas dahil halos lahat ay pinili ang black iron na kahirapan. Pagkatapos ng lahat, ang kahirapan lamang ng itim na bakal ay huminto sa maraming tao na may 30% na rate ng kamatayan. Ang iba pang mga challenger ay kadalasang masasaktan kahit na sila ay nagtagumpay. Para sa karamihan ng mga mandirigma, ang pagtaas ng kahirapan ay pagpapakamatay. Kaya naman labis na kinutya ang mga reklamo ni Lim. Tiningnan ni Jack ang 3 token sa kanyang kamay, na nakapagdesisyon bago pa man siya mag-sign up.
Ang mga gantimpala sa pagkakataong ito ay ganap na nababagay sa kanya. Sa capture hall, nakakuha siya ng 2 kayamanan. Ang mga kayamanan ay maaaring nakakaakit sa karamihan, ngunit hindi ito gaanong kapaki-pakinabang kay Jack sa sandaling iyon. Biglang naramdaman ni Jack ang malamig na tingin mula sa mga taong nakatutok sa kanya. Nagtaas siya ng kilay at tumingin, only to see Nalim looking at him with a venomous expression. Si Nalim ay tila isang ahas na umuurong sa anino, naghihintay na hampasin siya. Kahit gaano kamandag ang kanyang titig, si Jack ay hindi nagpatinag, hindi man lang nabigla sa tindi nito. Ang bawat tao na nakakasalungat ni Jack ay titingnan siya sa parehong paraan, at siya ay immune sa lahat ng ito. Hindi naman siya maaapektuhan sa mga ganyang itsura. Ang katotohanan na handa siyang kumilos tulad ng ginawa niya ay nangangahulugan na wala siyang pakialam. Ang oras ay dahan-daang ang umabot sa limitasyon nito, at ang tagapag-alaga ay mabilis na naglakad pabalik sa hanay ng paglipat. Nakatayo si Crash front sa pinakakaliwang dulo, at kinuha ng caretaker ang iba pang mga token. Gaya ng inaasahan, pinili ni Crash ang Black Iron na kahirapan ng walang anumang pag-aalinlangan, ibinalik ang 2 pang token sa tagapag-alaga. Nakatayo si Jack sa gitna. Nang dumating ang caretaker sa harap ni Jack, ibinalik niya ang kanyang mga token. Gayunpaman, ang mga tao ay nagulat sa pagkakataong ito. Hindi man lang nag-abalang tingnan ni Monte si Jack. Pagkatapos ng lahat, ang isang 3rd grade world warrior na nangangahas na hominin nito ay malinaw na nangangahulugan na siya ay nabaliw. Karamihan sa mga 3rd grade world warriors ay walang partikular na kapansin-pansin. Kahit na may iilan na higit sa karaniwan, hindi sila magiging espesyal. Ang Killing Hall ay karaniwang nakamamatay sa lahat maliban sa mga nasa mas mataas na ranggo. Kung hindi, ang iba ay mamamatay katotohanan na hindi kailangang tahasang sabihin. Una sa lahat, hindi niya alam ang tungkol sa lalaking iyon. Narinig na niya ang tungkol sa mga mandirigma na nararapat na pansinin niya, ngunit wala siyang impresyon sa Lane Wall, ang palayaw ni Jack, sa lahat. Ibig sabihin, ang lalaking iyon ay hindi isang taong mataas sa ranggo. Para sa isang tulad niya na nagpalista siya ay naghahanap na lamang ng kamatayan. Ni hindi man lang siya nag-abalang kutsain ng isang taong ganoon at ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa taong iyon. Kakatwa, narinig niyang humihingal ang mga manunood. Tumingin si Monte, at natigilan siya nang makita ang mga salita sa token sa mga kamay ni Jack. Kabanata 3836. Nanlaki ang mga mata niyang tinitigan si Jack bago niya tinignan ang token sa mga kamay ni Jack, naisip pa niya kung nanaginip ba siya. Kung hindi, walang paraan na makakakita siya ng isang bagay na walang katotohanan. Ang taong iyon ay talagang iniwan ang token na may gintong kahirapan. Iniabot na niya ang isa sa caretaker. Sabi ni Monte, "Hoy, Lane, pinaghalo mo ba ang rules? Ang natitira ay ang hirap na pipiliin mo, hindi yung ayaw mo." Nagtaas ng kilay si Jack. Mahinahon niyang tinanguan si Monte na nagpapahiwatig na hindi siya nagkakamali. Eksaktong pinili niya iyon. Napaawang ang labi ni Monte. Para siyang nabulunan at hindi makapagsalita. Hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa ng lalaking iyon. Nagpakamatay ba ang lalaking iyon? Sinusubukan ba niyang aliwin ang lahat? Hindi ba niya alam kung ano ang kinakatawan ng gintong kahirapan? Tumingin si Monte kay Jack na parang tulala. Nagkagulo rin ang mga manunood sa mga sandaling iyon. Tila may daan-daang libong langaw na umuugong sa sandaling iyon na nagdulot ng matinding inis na nagpasimangot kay Fonny. Pinakaayaw niya ang maingay na kapaligiran, ngunit iyon ay nasa loob ng kanyang inaasahan. Anong ginagawa ng lalaking ito? Gusto na ba niyang mamatay? May sakit ba siyang mabuhay? May sira kaya ang ulo niya? Mula nang magbukas ang Killing Hall, wala na akong narinig na kahit sinong nang-ahas na hominin ang kahirapan sa ginto. Saan nanggaling ang lalaking ito? Pinili niya talaga ang kahirapan sa ginto. Gusto niya ba talagang mamatay? Maraming tao ang pumili ng kahirapan sa itim na bakal, at karamihan sa kanila ay mga mandirigma na nasa itaas ng average na nasa unahan ng mga ranggo. Kahit na sila ay napakalakas, marami pa rin sa kanila ang nabigo at namatay. Iyon lang ang hirap ng itim na bakal, kaya mas malala pa ang bronze na hirap. Mula nang magbukas ang Killing Hall, ang bilang ng mga mandirigma na nakalampas sa bronze na kahirapan ay mabibilang sa mga daliri mula sa 2 kamay. Ang lahat ng mga mandirigmang iyon ay nasa tuktok ng higit sa karaniwan ng mga mandirigma at ang ilan sa mga mandirigma ay nasa pinakatuktok. Nakatayo sila sa tuktok ng Whirling World. Kahit na ang kanilang mga kasanayan sa antas na iyon, marami pa rin sa kanila ang nabigo at namatay sa bronze na kahirapan. Kitang-kita kung gaano ito ka-challenging. Kahit na ang bronze na kahirapan ay napakahirap. Pabayaan ang ginto. Ang pagpili ng lalaking ito ay isang kumpletong biro. Nagpaplano ba siyang gamitin ang kanyang kamatayan para patunayan kung gaano kahirap ang gintong kahirapan?
Nagpakamatay lang ba siya? Marahil ay naramdaman niyang gusto niyang mamatay sa isang putok. Sa sandaling iyon, ang mga manunood ay ganap na nagkakagulo. Baliw ang lalaking iyon. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip niya. Saan ba siya nanggaling? Gusto niya lang ba ng atensyon? Baka gusto niya lang mamatay. May nakakaalam ba kung sino ang lalaking iyon? May sira ba ang ulo niya? Ang mga hulang iyon ay naging sanhi ng lahat ng tao na maging lubhang mausisa tungkol kay Lane Wool. Marami sa kanila ang gustong malaman kung ano ang iniisip ng lalaking iyon. Medyo marami na rin ang nakakita sa conflict ni Jack kanina kay Nalim. Gayunpaman, nakita lang nilang dalawa na nagkaroon ng conflict at hindi natatakot si Lane sa Star Continent. Sa pagharap sa mga pananakot ni Nalim, hindi pa rin umimik si Lane at binatukan pa niya si Nalim. Lahat ay may malalim na impresyon kay Lane sa sandaling iyon. Tuwang-tuwa si Nalim, tawa siya ng tawa na halos maiiyak na siya. Ito ay sobrang isang nakakatuwang tanawin. May sira sa ulo ng lalaking iyon. Kung hindi, walang paraan na sinabi ni Lane ang mga bagay na walang katotohanan at hindi pinansin ang kanyang mga banta. Kabanata 3837. Sa sandaling iyon, nag-aalala si Nalim na ang lalaki ay nagmula sa isang malaking background na naging dahilan upang hindi siya matakot sa anumang pagbabanta, ngunit tila siya ay nag-alala ng walang dahilan. Hindi biro ang gintong kahirapan ng Killing Hall. Wala itong pinagkaiba sa pagpapakamatay. Ang Lane na ito ay maaaring nagsalita ng isang bagyo, ngunit siya ay talagang hindi kapani-pani walang takot sa loob. Kaya naman nakahanap siya ng paraan para magpakamatay. Tumaas ang isang kilay ni Crash at sinabi kay Jack, "Kuya, siguradong matapang ka." Mula nang buksan ang Killing Hall, walang nang ahas na hamanin ang kahirapan sa ginto. Hindi ako makapaniwala na ikaw ang nauuna. Hindi niya sinusubukang purihin si Jack, ngunit panay ang pagtatangka sa kanya. Si Jack ay hindi tulala at natural na naiintindihan iyon. Malamig niyang tinignan si Crash pero hindi pinansin ang lalaki pagkatapos noon. Bahagyang nanigas ang labi ni Crash at mabilis na naging malamig ang ekspresyon nito. Maaaring hindi siya ituring na isang mandirigma na nakatayo sa tuktok, ngunit siya ay malakas pa rin. Ang mga normal na mandirigma ay hindi kailanman mangangahas na magpakita ng anumang saloobin sa kanya. Ang sino mang maglalakas loob na huwag pansinin siya ay dapat na hindi kapani-pani walang matapang. Pinaikit ni Crash ang kanyang mga mata. "Brat, are you acting so fearless because you feel like you'll definitely die this time anyway?" Walang nag-iisip na makakayanan ni Jack ang gintong kahirapan. Ito ay hindi magkaroon ng kahulugan sa lahat. Nilinggan ni Jack si Crash bago malamig na sinabi, "Walang mag-iisip na pipi ka kung hindi ka magsasalita. Itigil mo na ang pag-arte dito. Hindi tulad ng kilala mo ako at kung gaano ako kalakas, kaya itigil mo na ang paghuhusga mo." Napakagalang na ni Jack nang sabihin niya iyon. Ayaw niyang makipagtalo sa isang tulad nito, ngunit tumanggi ang taong iyon na tumahimik. Pang-uuyam ni Crash habang nanunuya. "Kung hinamon mo ang bronze na kahirapan, maaaring tinanggap ko ang iyong sinabi. Gayunpaman, hinamon mo ang kahirapan sa ginto. It's not something just anyone would do. Do you really think you're as strong as those strongest warriors out there? Maaaring hindi kita nakita noon at alam kung saan ka nanggaling, ngunit hindi pa rin ito nakakaapekto sa aking panghuhusga." Napabuntong hininga si Jack sa sobrang inis. Gusto niyang sampelan ng isang ganoon para tumahimik siya. Gayunpaman, nasa restricted area pa rin sila. May sasabihin pa lang sana si Jack nang magsalita si Monte, "Akala ko suicidal ka lang, pero parang confident ka sa sarili mo. Could you actually think that you can win?" Napataas ang isang kilay ni Jack sa sobrang inis. Isa pang istorbo ang dumating bago niya mahawakan ang una. Tumingin si Jack kay Monte, "Stop trying to impose your makitid-minded thoughts on others. Why am I suicidal? Pwede bang manahimik na lang kayong dalawa at maghintay sa laban?" Galit na galit silang dalawa sa inaste ni Jack. Para sa kanila, mukhang walang pag-aalinlangan ang lokong iyon sa kung paano siya magsalita. Galit na nanggigigil ang ngipin ni Monte. Kung hindi dahil sa rules ng restricted area, tinuruan niya ng leksyon ng brat na iyon. Nanlaki ang mga mata ni Lorraine habang bumulong, "Minamaliit ko talaga si Jack. Akala ko pipiliin niya ang bronze na kahirapan. Gaano man siya kalakas, walang humahamon sa hirap ng ginto simula nang mabuksan ang Killing Hall. Walang nakakaalam kung gaano ito kahirap. Hindi ba't medyo nakipagsapalaran siya?" Lumingon si Marth kay Lorraine at nagtaas ng kilay, "Hindi mo talaga maintindihan si Jack. Don't forget, he chose gold difficulty in the 7 deaths array also. Hindi naman alam ng tatlo kung gaano kahirap, pero hindi pa rin ba siya nagtagumpay?" Huminga ng malalim si Lorraine at tumango, "Tama ka. Si Jack ay hindi kailanman nagdududa sa kanyang sarili at hindi rin nabigo. Bigla akong nakaramdam ng matinding pananabik. Pakiramdam ng ibang manunood na hindi nakakakilala kay Jack, biro lang ang kabilang partido.
Kabanata 3838. Pagkatapos ng lahat, ang nangyari ay tila hindi kapani-pani walang katotohanan gaano man ito tingnan ng sinuman. Sabi ng isang warrior na nakasuot ng armor, nakikita mo talaga ang lahat ng uri ng tao. Ano sa palagay mo ang iniisip ng lalaking iyon? Sobrang curious ako. Hindi ba niya alam na ang ginagawa niya ay pagpapakamatay? Bakit siya naglalakad papunta sa bundok na may tigre? Tumawa ang isa pang mandirigma sa tabi niya, huwag mo na siyang purihin. Anong bundok ang may tigre? Kung ang isang ordinaryong tao ay may armas, maaari pa rin nilang subukang labanan ang tigre. Paano siya? Kahit nabigyan mo siya ng daan-daan o libu-libong armas, hindi siya magtatagumpay sa hamon na ito. Tumango ang nakabaluti at sinabing, tama ka. He's just completely suicidal. Kaya lang, hindi ko moari kung ano ang tumatakbo sa isip ng lalaking ito. Bakit ka makikialam? Maraming baliw sa mundo. Baliw ka rin kung naiintindihan mo ang iniisip nila. Tumango ang nakabaluti na lalaki bilang realisasyon ng marinig iyon. Tama ang taong iyon, masyado siyang padalos-dalos. Bakit kailangan niyang intindihin ang sitwasyon? Kung naiintindihan niya ang iniisip ng mga baliw, ibig sabihin ay baliw din siya. Kinagat niya ang kanyang mga labi at tumawa, nagpa siya na iwaksi ang lahat ng mga iniisip. Sa sandaling iyon, hindi kapani-pani walang nagkakagulo ang mga manunood. Pagkatapos ng lahat, ang mga aksyon ni Jack ay lampas sa inaasahan ng sinuman. Para siyang ganap na anomalya sa mata ng lahat. Sa pagharap sa lahat ng mga talakayan at mga hitsura ng pangungutya na nakukuha niya, si Jack ay nanatiling kalmado. Parang sariwang hangin lang ang nasa paligid niya. Tulad ng para sa galit na mga talakayan, hinaranggan niya ang lahat. Tahimik na naglakad ang caretaker papunta sa gitna ng stage. Napanatili niya ang isang ganap na kalmado na ekspresyon sa buong oras tulad ni Jack. Wala siyang pakialam kung gaano kaingay ang labas, hindi man lang ito nakakaapekto sa kanyang isipan. Lahat, tahimik. Ang naghahaman, si Lane Wall, ang pumili ng gintong kahirapan. Batay sa mga patakaran, ang mga naghahaman na pumili ng gintong kahirapan ay may karapatang pumili. Pinigilan ng malakas na boses ng caretaker ang mga talakayan. Biglang tumahimik ang lahat nang marinig nila ang inihayag na panuntunan. Ano man ang mangyari, ito ang unang pagkakataon na may pumili ng gintong kahirapan. Walang sino man ang nagkaroon ng lakas ng loob na gawin iyon mula nang magbukas ang killing hall. Si Jack ay maaaring ganap na baliw, ngunit ito ay nagsilbing isang pagbubukas na mata para sa lahat. Ang lahat ng mga mandirigma ay puno ng pag-asa. Magagawa nilang makita kung ano ang nakahiwalay na espasyo para sa kahirapan sa ginto, at kung ito ay iba sa kanilang naisip. Lumingon kay Jack ang nakamaskara na caretaker. Tanging ang tagapag-alaga lamang ang nakatitig kay Jack nang napakatahimik sa lahat ng naroon. Sinabi ng caretaker sa mekanikal na boses, mayroon kang dalawang pagpipilian. Maaari mong piliing pumasok muna sa hamon, at lahat ng mga mandirigma ay magagawang obserbahan ang iyong hamon sa pamamagitan ng scroll. Ang iyong iba pang pagpipilian ay ang lumahok sa hamon kasama ang dalawang iba pang mga hamon. Ang mga patakaran ay magiging katulad ng dati. Ang huling silid ay magbubukas lamang kapag handa na kayong tatlo. Kung gusto ninyo, hamanin ito sa iyong sarili, maaari kang magdesisyon sa timing. Tumaas ang isang kilay ni Jack, walang pag-aalinlangan habang pinili, ako ang pipili ng una. Ako mismo ang gagawa ng hamon. Kabanata 3839. Hindi naman sa gusto niyang magpakitang gila sa harap ng lahat, pero ayaw niyang maghintay ng mas matagal kaysa sa kailangan niya. Magsasayang lang ng oras niya. Kung tutuusin, hindi niya alam kung gaano kalakas ang dalawa pa. Nasaksihan na niya ang naunang hamon. Ang tatlong challenger ay nag-aksaya ng maraming oras sa pagpapakalma sa kanilang sarili. Hindi naman kailangang gawin iyon ni Jack. Ang kanyang mental state ay palaging nasa pinakakalma. Higit pa rito, nabawi niya ang kanyang tunay na enerhiya ng mas mabilis kaysa sa iba. Kung sumali siya kasama ang iba pang kalahok, mag-aaksaya ito ng maraming oras. Kailangan niyang hintayin na pinindot ng dalawa ang buton bago niya hamanin ang huling silid. Nang marinig ang mabilis na desisyon ni Jack, muling nagkagulo ang mga tao. Medyo nalilito ang mga tao na nakatingin kay Jack. Anong ginagawa niya? Talaga bang sinusubukan niyang magpakitang gilas? Napaawang ang labi ni Crash habang seryosong nakatingin kay Jack, sincere na tanong. Bakit ikaw mismo ang pumili na hamanin ito? Gusto mo bang masaksihan nating dalawa ang pagdaan mo sa hamon? Kahit napakiramdam ni Crash na parang baliw si Jack, gusto pa rin niyang marinig ang katwiran ni Jack. Talaga bang para magpakitang gilas? Ito ay isang matarik na presyo upang bayaran para lamang gawin iyon. Siguradong mamamatay ang kabilang partido sa loob. Ang pag-crash ay kapareho ng iba pang mga mandirigma. Curious siya kung ano ang iniisip ni Jack.
Tumaas ang isang kilay ni Jack, hindi man lang sumulyap kay Crash bago niya sinabing, "It's got nothing to do with you." Ang kanyang tono ay kalmado, hindi nag-abala na ipaliwanag ang lahat. Kung tutuusin, kanina pa siya kinausap ni Crash ng ganyang panunuya. Napaawang ang mga labi ni Crash nang muling lumabas ang galit na pinipigilan niya. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling pakikipag-ugnayan, naiintindihan niya ng kaunti ang init ng ulo ni Jack. Hindi nagpigil si Jack sa kanyang mga salita at naging malupit sa sinumang kausap niya. Kanina, nagkataon na malapit siya nang magkaroon ng conflict si Jack kay Nalim. Nasaksihan niya ang lahat dahil sa curiosity. Ang lalaking iyon ay tila hindi hinayaan ang anumang bagay na humadlang sa kanya. Walang kwenta ang pananakot sa kanya. Nagpasya si Crash na tanggapin na lang ang katotohanang babarilan siya ng ilang makamandag na salita. Huminga siya ng malalim at pinakalma ang galit sa puso niya. Masyado lang siyang na-curious. Kung hindi na niya itinuloy ang pagtatanong ng malinaw na hindi interesadong magsalita si Jack. Kahit na walang kinalaman sa akin, curious lang ako. Kung hindi mo ako sasagutin, magtatanong din ang mga warriors sa spectator stand. Di ba sabi mo ayaw mong mag-aksaya ng oras kahit kanino? Kung hindi mo ako sasagutin, parati kang tatanungin ang mga tanong. Malaking inis. Kailangang sabihin na si Crash ay napakahusay sa pakikipag-usap. Nagawa niyang kumbansihin si Jack pagkatapos ng ilang salita. Kung tutuusin, ayaw ni Jack na mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa iba, at tama si Crash. Sa sandaling iyon, maliban sa walang ekspresyon na tagapag-alaga, lahat ng iba ay hindi kapani-pani walang mausisa tungkol sa kanya. Kung hindi sinagot ni Jack ang tanong ni Crash ay tiyak na dadami ang mga tanong niya sa kanya. Ito ay tiyak na hindi kapani-pani walang nakakainis. Tumaas ang isang kilay ni Jack at sumagot sa pinakasimpleng paraan, simple lang. Ayokong mag-aksaya ng oras. Nanlaki ang mata ni Crash sa sagot niya. Pinili ng lalaking ito ang una dahil nag-aalala siyang mag-aaksaya ng oras ang dalawa. Hindi ba baliw lang iyon? Akala ng lalaking ito ay maaantala siya. Sino siya sa akala niya? Kabanata 3840. Isinasantibi kung magagawa niya o hindi ang hamon sa pangalawang silid, kailangan nilang pag-usapan kung gaano kabilis nila makumplito ang mga naghamon. Ang dalawa pa ay maaaring wala sa nangungunang 10 sa mga higit sa karaniwan na mandirigma, ngunit sila ay nasa nangungunang 70 o 80. Si Jack ay bihis na karaniwan, at alam ng isa kung saan siya gumapang palabas. Kung ganoon kalakas si Jack, nakilala na siya ng lahat. Gayunpaman, siya ay mukhang isang ganap na estranghero. Isa lang ang mapapatunayan nito. Either expert siya sa pagtatago ng kanyang hitsura, o sadyang baliw lang siya. Iniisip ng lahat na ito na ang huli. Ang kompetisyon sa Whirling World ay hindi kapani-pani walang matindi. Kahit na may nagtatangkang itago ang sarili, hindi niya kayang magtago ng ganoon katagal. Kung tutuusin, napakaraming hamon. Upang makakuha ng mas mahusay na mga mapagkukunan at mas maraming mga kristal na espirito, kakailanganin nilang lumaban sa kanilang kakayahan. Sa mga sitwasyong iyon, walang paraan na ganap na makontrol ng sino man ang kanilang ipinakita. Malalantad sila sa huli. Ito ay hindi isang antas 7 o 6 na lungsod, ngunit isang antas ng 2 lungsod, Violet City. Bago pumasok sa Violet City, marami pa sanang mga hamon sa ibang mga lungsod. Gayunpaman, walang sino man ang may anumang impresyon sa taong ito, maging ito ay ang kanyang pangalan o mukha. Maliban kung binago ng lalaking ito ang kanyang mukha, imposibleng walang nakakakilala sa kanya. Kaya naman, inisip ng lahat na mas malamang na siya ay baliw. Ang pangunahing dahilan ay ang pakiramdam nila, kahit na itinatago ni Jack ang kanyang mga kakayahan, walang paraan na magagawa niyang talunin ang gintong kahirapan. Nasa killing hole sila, kung saan ang rate ng pagkamatay ay kasing taas ng 30%. Sa sandaling may pumasok sa nakahiwalay na espasyo, 2 lang ang resulta. Magtagumpay sila sa hamon, o mamatay sila. Gaano man kahusay ang lalaki, walang paraan na magtagumpay siya. Sa puso ng lahat, pinili ni Lane Wall ang gintong kahirapan dahil siya ay nagpapakamatay. Gayunpaman, talagang sinabi niya na pinili niyang gawin ang hamon ng mag-isa dahil nag-aalala siya na pigilan siya ng 2 pa at sayangin ang kanyang oras. Na hindi makapagsalita ang lahat doon. Pakiramdam ng lahat ay hindi sila makasabay sa iniisip ng lalaking iyon. Sa tuwing nagsasalita si Jack, nabigla sila sa kaibuturan. Siya ay kumilos ng higit at higit na baliw sa bawat oras. Walang imek si Crash. Nagsimula siyang tumingin kay Jack na may baluktot na ekspresyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi ni Crash sa mahinang boses, "Ikaw talaga ang pinaka-nakakalito na taong nakilala ko sa Whirling World." Sa pag-aalala na may sasabihin si Jack, inilarawan ni Crash si Jack bilang nakakalito. Si Monte ay halos pareho. Kakaiba ang tingin nilang dalawa kay Jack. Tawa ng tawa si Nalim na parang naiiyak. Habang tumatawa, sinabi niyang,
Ang kumpletong tulala na iyon. Napakaganda niya. Hindi ko alam kung paano siya ilalarawan. Talagang natatakot ang taong ito na ang iba ay mag-aaksaya ng kanyang oras. Iba talaga ang tingin niya sa kanya. Kung magtagumpay man lang siya sa ika-7 at ika-6 na silid, babaguhin ko ang aking pangalan sa kanyang panipi. Lumingon si Lorraine at naiinis na tumingin sa tumatawa na si Nalim. Talagang sinamantala ng lalaking ito ang pagkakataong kutsain si Jack nang walang humpay. Halos ibinabato niya ang bawat nakakainsultong salita sa diksyonaryo kay Jack. Matagal nang nawala ang galit ni Lorraine sa lalaking iyon. Malamig din ang tingin ni Mart kay Nalim. Kahit wala si Jack, wala ni isa sa kanila ang nagkagusto kay Nalim. Ang lalaking iyon ay isang kumpletong hayop. Maging ang kanyang pagtawa ay naiinis sa kanila. Siya ay malinaw na isang aso lamang na sumusunod sa kanyang amo, ngunit siya ay kumilos na parang kamangha-mangha sa harap ng lahat, na para bang siya ay isang walang kapantay na pangangaso. Lorraine said in a low tone, gusto ko talaga siyang sampelan. Huminga ng malalim si Mart at tumango, hindi lang ikaw. Ganun pa man, hindi natin siya matatalo. Baka kung magkatrabaho tayo, pero restricted area pa rin ito. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.